Ancient weapon Uranus, nasaan na nga ba? Kailan nga ba natin makikita si Uruj? Bali sa lahat nga ng inintroduce sa ating supernovas during Sabo de Archipelago arc, etong si Uruj na nga lang ang hindi pa nakaka-interact ng Straw Hat Pirates sa New World. Itong si Trafalgar Law nga simula pang Khazard arc pa lang naka-interact na ng Straw Hat Pirates. In fact naging kasama pa nga siya sa halos lahat ng paglalakbay nila Luffy, not until Egghead Island arc kung saan humiwalay na nga siya. Itong si Capone Page naman naka-interact nila Sanji during Zoo Island arc, at up to Whole Cake Island arc nga kasama siya na itong Straw Hat Pirates. Itong sila Apu, X-Drake at Hawkins naman sa Wano arc na naka-interact ng Straw Hat Pirates. Since kaalyansa nga itong tatlo na to ni Kaido, syempre along the way may nag-change of heart. Itong sila Killer at Eustace Kid naman instead nga na kumampe kay Kaido, tinaas nga nila yung mga pride nila at lumaban sa kanya. So same na sa Wano arc rin sila naka-interact ng Straw Hat Pirates. At lastly etong si Jewelry Bonnie, which is currently nga sa nangyayaring Egghead Island arc siya nga ang prinsesa sa arc na to. Siya nga ang huling miyembro ng supernovas na naka-interact na itong Straw Hat Pirates, meaning may isa na lang na natitira, at ito nga si Mad Monk Uruj. So kailan ba siya makaka-interact ng Straw Hat Pirates? Bali sa tingin ko nga sa parating na Elbaf arc. May clue na nga na ibinigay si Oda patungkol dito. So first bakit ba ganun na lang kasikat itong si Uruj, at bakit maraming naghahanap sa kanya? Bali bukod nga sa kamukha siya ni Lebron una nga natin siyang nakita after time skip sa scene kung saan tatalon na itong si Kaido para magpakamatay. Siya nga yung nakita nating nagdadasal dito. Pero ang pinaka na-impress nga tayong mga fans sa nangyaring Whole Cake Island arc, kung saan kinuwento nga ni Charlotte Brule yung patungkol kay Uruj. Sinasabi nga na originally daw may apat talagang commanders itong si Big Mom, which is sila Katakuri, Smoothie, Cracker at itong si Snack. Pero during nga daw sa pagsugod ni Uruj natalo niya itong si Snack, at ito nga daw yung hudyat ng pagkakatanggal niya sa pagiging commander. So imagine, nakapagpabagsak itong si Uruj ng isa sa mga commanders ni Big Mom. Hindi ba impressive yon para sa inyo? Meaning in terms of battle talagang may ibubuga itong si Uruj. Idagdag mo pa nga yung charisma niya na even nasa mahirap na sitwasyon lagi siyang nakangiti. Napukaw nga ng mga traits na to yung mata ng mga fans. Kaya naman hanggang ngayon nga hinahanap siya even though konti pa lang yung exposure patungkol sa kanya. Ngayon mapunta na nga tayo sa nabanggit kong rason kung bakit ba natin makikita itong si Uruj ngayong Elbaf arc. Ang clue nga na ibinigay ni Oda sa recent chapter itong comment ng isang giant patungkol sa Labo Face. Tinanong nga ng giant na to kung nasaan na daw ba ang mga kasamahan na itong sila Bonnie. Ang sinagot nga ni Bonnie nasa itaas daw. Nasa laboratory daw sa itaas ng mga ulap. Nung marinig nga ito ng giant ang unang pumasok nga kaagad sa isipan ng giant na to ang Sky Island. Meaning may idea itong mga giant patungkol sa Sky Island, which is nakakapagtaka nga since hindi nga kalat yung impormasyon patungkol sa mga Sky Island. Hindi kaya itong idea ng giant na to dahil sa meron din neto sa itaas ng Elbaf? Meron din kayang Sky Island sa taas ng Elbaf na na-access nila? Dahil kung maaalala nyo guys sa tuwing pinapakita nga itong isla ng Elbaf may nakikita tayong silhouette ng isang malaking puno, at itong puno nga na to pinaghihinalaan na ito nga daw yung Tree of Adam. Since ang clue nga dito sinasabing nakatayo daw itong Tree of Adam sa isang country na endless yung war, at itong Elbaf nga mas kilala sa tawag na Warland o laging may gera na nagaganap dito. Plus yung mga structure nga ng mga bahay dito gawa sa kahoy, meaning possible nga na itong Tree of Adam nasa Elbaf, at itong malaking silhouette nga na to yung mismong Tree of Adam. Ngayon kung maaalala nyo na-reference nga ni Oda during Skypiea arc yung patungkol sa Jack in the Beanstalk sa pamamagitan ng pag-recreate dito, at pinangalanan nga ito ni Oda na Giant Jack, which is ito nga yung pathway papunta sa Shandora. So it makes sense nga na ganito rin yung gawing reference ni Oda sa literal ng lugar ng mga giants, which is sa Elbaf. So kung magkataon nga at itong Tree of Adam isang higanteng puno na aabot up to sa ilang
ilang isla sa Sky Island, it makes sense na nga kung bakit may idea itong giant na to sa Sky Island, since nakuha nga niya yung knowledge na to sa mismong lugar niya sa Elbaf. Ngayon mabalik na nga tayo kay Uruj, dahil nga sa obvious naman na related itong si Uruj sa Sky Island, since may pakpak nga siya, kung magkataon nga at konektado talaga itong Elbaf sa ilang Sky Island sa itaas nila, pwede ngang ito na yung tamang oras para makita natin siya. Bababa si Uruj sa Elbaf para maka-interact itong Straw Hat Pirates. Idagdag mo pa nga yung Devil Fruit ni Uruj, sa tingin ko nga na swak para sa kanya itong arc na to. Dahil sa mga nakalimutan na, itong Devil Fruit nga ni Uruj, kaya niyang i-convert itong natatanggap niyang damage sa katawan niya at i-turn niya ito bilang strength niya. Napapalaki nga niya yung katawan niya at damage niya dahil dito. Kumbaga kung masuntok man siya, mababalik lang niya sa kalaban niya yon ng mas doble. At since kilala nga itong mga giants na likas ng malalakas physically, nakakatuwa ngang makita kung ano ang may provide sa ating abilities netong si Uruj once na makaharap na siya ng isang giant. So related nga sa topic na to, pag-usapan na natin itong natitirang misteryosong ancient weapon na Uranus. We all know na yung clue nga natin sa natitirang ancient weapon na to yung pagiging related neto sa sky, since yung Poseidon nga god of sea, which is related sa pagiging Poseidon ni Shirahoshi, since literal nga nasa ilalim siya ng karagatan nakatira. Itong Pluton naman bilang god of underworld, literal ding nakalagay sa ilalim ng underworld, which is nasa ilalim nga ito ng dating Wano. At itong Uranus naman bilang god of sky, lahat nga tayo iniisip na related dapat ito sa sky. Kumbaga it's either yung similar sa ginamit ni Imsama para wasakin ang Lulusha Kingdom, or itong ginamit ni Enel na Arc Maxim. So nakafocus nga yung isip natin na dapat related sa sky itong Uranus. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na dapat hindi tayo mag-focus sa sky, bagkos sa isa pang personification netong Uranus? Dahil bukod nga sa pagiging god of sky, ang isa pang ang tawag sa Uranus, siya nga daw yung father of titans or giants. In Greek mythology nga, literal na merong 12 anak na higante o giants itong si Uranus. So what if yung hinahanap nating ancient weapon na Uranus ipinakita na ni Oda sa pag-uumpisa pa lang ng Egghead Island arc? Yes guys, ang tingin ko ngang Uranus itong ancient robot, dahil in reality nagfi-fit nga yung description niya sa pagiging ancient weapon, dahil sinasabi nga ni Vegapunk na ginawa daw ito during Void Century pa. Inatake nga daw nito yung Merijoa 200 years ago, at during nga sa mga panahon na to yung pagkakasundo ng Fishman Island at ng world government. So sumugod kaya itong ancient robot dahil tutol siya dito? Isa pa nagre-react nga itong ancient robot sa Sun God Nika. So pwede ngang dinadivert lang ni Oda yung atensyon natin at hindi niya gaanong hina-highlight itong ancient robot, dahil once na lumapag na nga ang mga Gorosei, dito pa lang ito gagana at siya nga ang magtataboy sa mga ito. Sabay i-reveal na siya pala ang ancient weapon Uranus. Bali, ano bang thoughts nyo dito? Sa tingin nyo ba na possible na ito nga yung Uranus? Nasa harap na pala natin yung matagal na nating hinihintay na natitirang ancient weapon na hindi pa nare-reveal? Kung ano nga ang masasabi nyo patungkol dito, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!